Hello, magandang panahon at pagkakataon muli mga kapatid, mga igsoon, kakabsat iti Apo, mga utod sa Ginoo. Aniya nasab kita, narito na naman tayo sa ating ah, banal na panahon, banal na paksa, isang ah, kalooban ng Diyos sa ating pagsamba, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nangangahulugan na ang Diyos ay mayroon na namang ihahanda sa atin na bagay upang tayo ay palakasin, tayo ay tuturuan, tayo ay bigyan ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. Sinasabi natin sa ating mga dating pag-aaral na bawat aral, bawat bagay na binubuksan ng Diyos sa atin ay nagbubukas siya na naman ng tungkulin. No? Isang aral, isang tungkulin na kailangan sa pagtupad. Kaya kailangan makinig tayo maayos, makaunawa ng tama, sapagkat ang bawat aral ay nangailangan ng bagong tungkulin, bagong bagay na gaganapin sa buhay. Tayo muna ay dadako sa panalangin. Banal na Diyos, aming makapangyarihang Ama, aming ipinagkatiwala sa inyo muli ang inyong mga salita, ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng salita, na sasamahan nyo kami, naturuan nyo kaming makinig at ayon sa inyong espiritu ng katotohanan, ituro nyo sa amin ang katotohanan sa pamamagitan ng karunungan, upang ang mga bagay ng inyong kalooban ay aming maunawaan at ang inyong kalooban na aming isagawa ay matutupad. Purihin ka sa inyong dakilang pangalan, luwalhatiin ang inyong pangalan dahil dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Dito na tayo mga kapatid sa pangalawang linggo. If I'm not wrong, second week of May, pangalawang linggo ng Mayo. At tayo ay nag-aaral sa panalangin. Sa nakalipas na mga aral, we have learned about the meaning, the reasons of prayer. Ibig sabihin, ang mga dahilan kung bakit ikaw at ako na nagsasabing Kristiyano ay manalangin. Marami tayong mga dahilan dyan na tayo manalangin. Naway balik-balikan natin ang ating mga aral na tayo kagaya ng mga taga-Berea. No? Ano ba ang karanasan ni Pablo sa Berea? Sa lahat ng mga lugar na siya'y pumaroon ayon sa libro ng mga gawa, ang Berea ay isang napakagandang lugar na kung saan ang mga tao nung nakinig sa kanyang mga pangangaral ay nagbabalik aral sa kanilang mga nangarinig. No? Pinag-aralan nila muli. Ginawa silang halimbawa ng aaral sa mga pinag-aralan. Hindi kailangang marinig lang natin ng isang panahon. Napakabilis kasi ang pakikinig, dadaan lang. At lalo na kung ang iba sa atin ay hindi naman nagtitake notes. No? Ibalik natin yan. Pinapadala sa inyo dyan ang mga notes. Naway inyong bigyang halaga. Ang aking anak na si Rafa ay tinatype niya yan. At matagal siyang gumagawa ng pag-i-edit at saka papadala sa inyo. At saka yung mensahe ko ng video, matagal din siyang pupuyat kong minsan at ipinapadala sa inyo. Bigyan ninyo ng halaga ang mga aral na sinusulat at pinapadala.
balik-aral kayo. Maaari gawin nating quiet time o devotional ang mga mensahe sa bawat araw sa linggo. Ibalik-balik natin ang mga punto. Pag-aralan natin. At yan ang tinatawag sa English na spiritual digestion. Sa ating pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, kagaya ng baka o kambing, chewing the cud, pabalik-balik yung kanilang pagkain sa taas at sa baba. At nilalasap nila ang katas at ang sarap nito. Kagaya ng salita ng Diyos, pabalik-balik. Meditation is making the word go round, no? Pabalik-balik ang pag-iisip na malalim at matagal ay naroon ang pagpapakita ng Diyos sa kanyang mga kalooban. Kaya yun ang ating pinag-aralan. So, hindi ba natin ipagpatuloy itong bagong paksa natin, atin mo ng pag-aralan o banggitin itong panalangin sa mga kababaihan. Ang mga babae at mga lalaki ay kailangan manalangin tayong lahat. Ngunit, sinabi ng Biblia na ang mga babae ay hindi pinapahintulutan na magsasalita sa iglesia, sa church. Yan ang sinabi sa 1 Corinto 14, 34 at 35. At sinasabi rin yan sa 1 Timoteo 2, versikulo 9 hanggang katapusan. 12 yata. Ngayon, sinasabi sa 1 Timoteo na ang mga lalaki ay manalangin at ang mga babae ay mananahimik. Ibig sabihin, sa iglesia, ang mga babae ay hindi pinapahintulutang manalangin na mangunguna. No? They are not to lead in prayer, but they are to pray. Kayo mga babae, mananalangin kayo, kailangan. Bawat isa sa atin mananalangin, mababae man at lalaki. Paano ba? Maaari bang mangunguna ang mga babae? Maaari naman. Kailangan ang mga prayer meeting natin may tinatawag na groupings, male and female. Siguro sa katapusan ng prayer session, ilagay ninyo ang grouping, mga lalaki, mga babae. Sapagkat doon nila maisasabi ang mga hindi nila masasabi sa kasama ang mga lalaki. Ang mga lalaki naman may mga bagay na hindi masasabi kung naroon ang mga babae. Kaya put them in groups, mga babae lahat, mga lalaki. Maaari din magpangulo doon ng mga isang babae o isa't isa silang manalangin. Tinasabing conversational prayer, one after the other, no? Yan ang sinasabing praying one after another. So, kailangan matuto ang bawat isang manalangin talaga. Na hindi lang manalangin na silent. Mamaya pag mag-pray, hindi na marunong kasi hindi na sanay. Kailangan tayong matutong manalangin. So, ang mga babae, hindi pinapayagang manalangin na mangunguna sa iglesia, ngunit maaring manalangin at kailangang manalangin sa iglesia, lalo na kung sila lang ang mga babae. Ngunit sa unison prayer, halimbawa sinasabi ang prayer request at sinabi manalangin tayo lahat, o di manalangin tayo. Kailangang banggitin ang panalangin, mag-ingay tayo sa panalangin bawat isa. Sinasabi, at hindi yung silent prayer. Kita ba ninyo, naririnig naman ninyo ang mga Koreano kung manalangin, ang iingay-ingay, ang lakas, pero silang lahat. Ngunit nagkakasundo sila sa pagsasabi ng mga request, no? Sinasabing agreement in prayer. Ang agreement in prayer, hindi naman sinasabi na lalaki ang tatayo, tapos lahat ay mag-agree. Yan ang sinasabi ng ibang Reformed Church na kung ang lalaki daw manalangin at siya lang mangunguna, lahat tayo ay makikinig lang. Kaya ang mga babae sa ganong sistema, hindi na marunong manalangin dahil lalaki lang ang nanalangin. At lahat nakikinig, ang iba natutulog na, hindi. Kailangan ang mga babae manalangin talaga, sabihin ng request. Kaya pwede mag-lead ka, okay, panalangin natin una, nalangin tayo lahat. Sunod, itong panalangin natin pangalawa, manalangin tayo lahat. Pangatlo,
Lahat manalangin. Tapos mamaya, pwede mag-lead ang isang lalaki, manalangin lahat. Mag-agree lahat sa kanyang panalangin. Tapos, ibahin ang grupo, mga babae lahat, mga lalaki lahat. Doon sa mga babae, isa't isa manalangin. Isa't isa manalangin. Pwede rin naman na walang mag-lead, grupo, tapos sabihin ng mga request, isa-isa manalangin, lalaki, babae, lalaki, babae. Pwede rin naman yan kasi hindi naman nagsasalita tayo sa tao, sa Diyos. Sa Diyos tayo nagsasalita. Kaya ang di lang pinapayagan yung ang babae mangunguna o mag-lead sa prayer sa church, opening prayer, closing prayer, or congregational prayer, hindi pwede. Pero sa panalangin lang, na manalangin tayo, kailangan. Okay. Ngayon, bago tayong paksa, at ayon pa rin sa panalangin. Ang panalangin na nagdaan nating leksyon ay ang mga dahilan ng panalangin. Ngayon, pag-aralan natin ang mga paraan ng panalangin. The means of prayer. Ibig sabihin sa tanong, kung itatanong natin, paano ba tayo manalangin? Hindi lang tayo, paano ba ang Kristiyano manalangin? Sapagkat maaring may panalangin ng lahat ng tao. General prayer, kaya manalangin sa Senado, manalangin doon sa Kongreso ang Muslim, manalangin ng Kristiyano, hindi ginagamit ang pangalan ni Jesus. Iba yon. Walang ganun. Dapat tayong Kristiyano ay sumusunod sa paraan ng makakristyanong panalangin, at yan ay itinuturo saan? Sa salita ng Diyos, sapagkat naniniwala tayo na isa lang ang katotohanan, at ang katotohanan ay nasusulat sa salita ng Diyos, ang Biblia. Maliban dyan, wala na. Kung mayroon pang ibang libro, aklat na nagsasabing ganito, ating sinasabing bawal yan. Wala yan. Isa lang ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Dito nagpapahayag ang Diyos sa kaniyang katotohanan, sa kaniyang mga ipinapahayag para sa atin na gaganapin, susundin, gagawin sa buhay. At ganito nga ang mga paraan ng panalangin. Dito ang ating serye, siguro sa 3 mensahe. Hindi natin masyadong pahabain ang bawat mensahe sapagkat marami sa atin na hindi makalaala sa mga aral. Kaya pag-aralan natin ang tatlong paraan ng panalangin ngayon. The means of prayer. How should you and me, Christians, pray? Okay. Una, paano ba tayo manalangin? Manalangin tayo, kailangan tayong manalangin sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus. Una yan. We are to pray in the name of Jesus Christ. Maraming tao ang nakilala ko na manalangin kay Jesus at sa pangalan ni Jesus. Ay hindi naman tama ang katuruan na yan. Kaya magsabi sila, Panginoong Jesus, tapos pagkatapos naman sa pangalan ni Jesus. Hindi ganun ang tinuturo ni Jesus. Ang tinuturo niya, manalangin kayo sa Ama, sa aking pangalan. You are to pray to the Father in my name. So manalangin tayo una sa pangalan ni Kristo Jesus, ni Jesus Kristo. Ang pangalan niya, bakit kailangan sa kanyang pangalan tayo manalangin? Dadako tayo sa Ama, sa kanyang pangalan. Ibig sabihin sa pagtapos, okay, hindi sa pagtapos, kahit sa pagsimula, pwede mo nang sabihin sa pangalan ni Jesus, kami ay lalapit sa iyo, Panginoon. Pwede ganon. Panginoon naming Ama, kami lumalapit ngayon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Pwede ganon. Pero karamihan doon sa pagtapos, dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus o ni Jesus Kristo. Amen. Ibig sabihin, ang kanyang pangalan ay otoridad ng panalangin. Pag sinabing manalangin tayo sa pangalan ni Kristo Jesus, otoridad ang kanyang pangalan, iniutos niya. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng otoridad na pangalan ni Kristo Jesus. Bakit ba otoridad ang pangalan ni Kristo Jesus sa panalangin? Sapagkat si Kristo ay
ang naging tagapamagitan sa tao ng tao sa Diyos, no? Sa naging pamagitan sa Diyos at sa tao. Siya ang dahilan, no? Siya ang daan na tayo na wala ng pag-asa, na tayo na makasalanan, na tayo na pinarusahan ay nagkaroon muli ng pagkakataon na tayo'y ipagkasundo muli, maging kaibigan muli, maging magkaroon ng kaugnayan muli sa Ama. Si Kristo ang daan, sabi niya, si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi niya, ako ang daan. Siya ang daan ng pakikipagkasundo natin sa Diyos. Siya ang tagapamagitan. Kaya siya ang tinatawag na pangalan na otoridad sa panalangin. Sa Roma 5:10, sapagkat nung tayo ay mga kaaway pa, pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo sa Kanyang kamatayan. Sa Efeso 2:18, ito naman ang sabi, sapagkat sa pamamagitan niya, sino? Si Kristo, ay kapwa tayo'y may daan patungo sa Ama. Sa pamamagitan ng isang Espiritu, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng ginawa niyang pagkamatay sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang ginawa na tayo'y ipagkasundo sa Ama, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng Kanyang ginawa na siya ay ating kapalit para sa atin, sa ating kasalanan at sa ating parusa. Sa pamagitan niya, ang Kanyang pangalan ay otoridad sa panalangin. Kaya manalangin tayo sa pangalan ni Kristo, sapagkat ang Kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Hindi lang otoridad ang Kanyang pangalan sa panalangin sapagkat sa pamagitan ng ginawa niya. Ngunit sinabi ng Biblia, ang Kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Itinaas sa lahat ng pangalan. Ayon sa Pilipos 2:9 at 10. Kaya nga sukdulan siyang itinaas ng Ama at binigyan siya ng pangalan na higit na nakakataas sa bawat pangalan. Kung mayroon pang pangalan na gagalangin, itataas, lahat ng bagay ay mababa. Yun ang pinakataas na pangalan. Kailangan, paano ba naging mataas ang kanyang pangalan? Upang sa pangalan ni Jesus, ano mangyari? Luluhod ang bawat tuhod. Every knee shall bow. Sa mga bagay na sa langit, sa mga bagay na sa lupa, sa mga bagay na sa ilalim ng lupa. Lahat. Sa langit, mga anghel, sa lupa, sa ilalim ng lupa, kung meron ano doon, anong mga linalang, lahat sila ay luluhod, manikluhod sa harapan ng Kristo. Kaya ang Kanyang pangalan ay kailangan sa ating panalangin sapagkat ito higit na mataas kaysa lahat ng pangalan. Sinabi pa nga ng Gawa 4:12 na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang tayo mangaligtas. Ito ang pangalan ni Jesus. There is no other name given under heaven whereby we must be saved. Ano ang ating kaligtasan? Naroon sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya ang pangalan na yan, sambitin sa pamamagitan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa kanyang pangalan. Manalangin tayo sa pangalan ni Jesus sapagkat si Kristo ay ulo at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ay ulo at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sinabi ng Mateo 28:18 na lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa Kanya. All power in heaven and earth is given unto Christ. Ang lahat ng kapangyarihan. Wala nang ibang kapangyarihan. Naroon sa Kanya. Sa langit at sa lupa. Ibinigay sa Kanya, ipinagkatiwala sa Kanya. Manalangin tayo sapagkat ang Kanyang pangalan ay ulo. Siya ay ulo
at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Bakit? Linikha niya ang lahat ng bagay sa pamagitan ng salita na si Jesus. Nalikha ang lahat at walang isang bagay na hindi nalikha. Sapagkat nilikha niya ang lahat, kaya siya ang kapangyarihan sa lahat ng bagay at ulo ng lahat ng bagay at ulo ng iglesia. Tayo ay kasama ng iglesia. Siya ang ulo. Siya ang ulo. Kaya ang ulo ay pangalan ni Kristo Jesus na siyang otoridad sa panalangin. Ganon. Ang unang dahilan na tayo manalangin, hindi dahilan, paraan ng ating panalangin, manalangin tayo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Jesus Kristo, hindi Jesu Kristo. Mali yun eh. Mga Biblia natin, ating tinignan, Jesu Kristo. Hindi naman Jesu. Jesus Kristo. Kaya baguhin natin yan. Kung dati ka nasanay sa Jesu Kristo, wala namang sa English, Jesus Christ. Jesus Kristo. Jesus Kristo ang pangalan na tayo manalangin. Pangalawa, manalangin tayo ayon sa gabay ng banal na Espiritu. We are to pray through the guidance of the Holy Spirit. Gabay. Sinabi ni Pablo sa Efeso 2:18, tayo ay makakalapit sapagkat tayo ay sa pamamagitan niya, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo tayo makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. So, ang Kristo ay dahilan na makalapit tayo sa Ama sa panalangin, sa kanyang pangalan. Ngunit, sa ating mismong panalangin, in the act of prayer, as we mention, as we speak our prayer, we think and speak our prayer and do the prayer itself, ating ipanalangin ang ating panalangin. Ang Espiritu ang ating gabay. Siyang gabay. Ang panalangin ay hindi maaring gawin ayon sa laman. Sabihin, ang panalangin ay hindi maaring flesh. Ang lahat ng bagay, lalo na ang panalangin ay spiritual. Maka-espiritu. Spiritual ito. Ang Kristiyanong pamumuhay ay spiritual. Ang Kristiyanong pamumuhay, ang ating buhay pananampalataya ay spiritual. Bisaya pa, espirituhanon. Tayo ay pumasok na sa pinto ng espiritu, spiritual. We have entered in our Christian life into the door of the spiritual life. Kaya ang ating buhay Kristiyano, spiritual. Ang ating panalangin ay maka-espiritu, spiritual. Kaya sa panalangin, di maaaring gawin sa laman. Di ba? Ikaw ay nagsasalita sa iyong asawa o sa iyong anak. Maaaring hindi yan spiritual. Makalaman lang yan. Bawa ikaw ay nagkikwento tungkol sa iyong karanasan sa buong araw, sa iyong pagdating sa gabi. O halimbawa, mayroon kang sinasabi. Di ba? Laman ang gumagawa niyan. Ngayon, ang panalangin iba, pakikipag-usap, pakikitungo sa Diyos na hindi nakikita. Spiritual yan. Kaya, nangangailangan ng gabay na espiritu. Ang spiritual na gawain, nangangailangan ng gabay na espiritual, ang banal na espiritu. Siyang gabay. Ang panalangin na espiritual, kaya kailangan natin ng espiritual na gabay, itong banal na espiritu. Tingnan nyo ang Roma 8:26. Sinabi ni Pablo, gayon din naman ay tinutulungan, ang salitang ginamit, tulong. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi natin batid kung ano ang nararapat nating ipanalangin. Hindi tayo marunong na manalangin. Hindi natin batid ano ang ipanalangin. Kaya kahit sa ating prayer meeting sa church, kailangan nating yung sinabing request. Manalangin muna tayo, turuan tayong mag-request. Kasi hindi natin alam ang Espiritu, dapat na magturo niyan. Hindi lagi lang na
nakalista dyan, ito ang ipanalangin, ito ang ipanalangin. Hindi para na tayong mechanical niyan. Kailangan espiritu ang magturo. Oh. Sa prayer meeting, kailangan yung magsabi ang mga tao sa request nila lang. Kaya huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya sasabihin ang mga bagay na kailangang ipanalangin. Ang espiritu ang nagtumutulong sa ating kahinaan, di natin alam o batid na manalangin, ngunit ang espiritu mismo ang namamagitan, intercedes, namamagitan doon sa Diyos, sa Ama at sa atin, na namamagitan doon mismo. Iba naman niya pamamagitan yan. Si Kristo namamagitan upang tayo magkaroon ng pakikipag-isa sa Ama. Ngayon, ito panalangin na mayroon ding namamagitan. There is that intercessory work of the Spirit that brings our mind to the mind of God by teaching us the right way to pray. We are tuturuan tayo sa paraan kung ano ang ating ipanalangin at paano tayo manalangin. Ibig sabihin, matindi ito na hindi pala sa salisalita lang, no? Kailangan tayo nakatutok sa ating pag-iisip doon sa Espiritu ng Diyos na nagtuturo bilang gabay ng panalangin. Tinawag tayo na mamuhay ayon sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayon sa Galatia 6:16, 5:16. Kaya nga ito ang sasabihin ko, sisilakad kayo ayon sa Espiritu. Ang buhay nating Kristiyano ay tinawag tayo mamuhay ayon sa Espiritu at ang isa niyan ay panalangin. Mamuhay tayo, lalakad tayo, manalangin tayo ayon sa Espiritu. Ito ang paraan ng panalangin, spiritual, at hindi maaaring gawin sa ating paraan. Ang paraan niya, ang panalangin ay spiritual na pamamaraan, lakad, no, ng Espiritu ang panalangin. Gabay niya ang kailangan. Kaya ang laman, kung hayaan natin, ay hindi katanggap-tanggap. Kung ang ating panalangin ay walang disiplina, hindi natin iniisip na spiritual ito, biritso lang tayo bumabanggit ng kahit ano, hindi tayo pakinggan. Di ba? Kailangan ito'y iayos sa spiritual na pamamaraan. Pag tayo'y manalangin, kumari tatahimik muna tayo. Atin mo nang iayos ang ating mga sarili na nakatutok sa Diyos at sa Kanyang Espiritu na magturo sa panalangin. Sapagkat maselan ang panalangin. It is a spiritual order. It is a spiritual way of communicating the Spirit of God to God, our Father, who is also Spirit. Kaya ganun. Ang ating panalangin ay kailangang ayon sa Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin. Kaya kung tayo nananalangin sa umaga, sa tanghali o sa gabi sa ating personal prayer, tahimik tayo. Sasabi tayo sa Diyos na tutulungan tayong manalangin. Sinasabi nga, no, mayroong sa pamamagitan ng Espiritu, mayroong pagdaing. Yung Espiritu ng Diyos ay parang dumadaing, i-intercedes. Siya ay nangungusap sa atin at turuan tayong manalangin, no? Na hindi natin kayang banggitin sa salita, no? The groanings of the Spirit that cannot be uttered. Yan ang sinasabi. Katapusan, kailangan nating manalangin na may malinis na puso. Kanina, paraan sa pangalan ni Kristo Jesus, kailangan pangalan niya. Ang pangalan niya banggitin sa ating panalangin. Sa Ama tayo manalangin, sa pangalan ni Kristo Jesus. Pangalawa, ang panalangin ay ayon sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nakatutok tayo sa Espiritu ng Diyos na magturo sa atin sa panalangin. Pangatlo, tayo manalangin ay may malinis na puso.
we are to pray with a clean heart. Itong ating paraan ng panalangin ay dapat malinis ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating ang ating pagkatao na lalapit sa Diyos ay dapat katanggap-tanggap sa Diyos, malinis. Kaya malinis na puso, malinis na buhay, malinis na pag-iisip. Ang may malinis na puso ay ang mga pinatawad na puso. Ibig sabihin, sa panalangin, nangangailangan na tayo ay malinis sapagkat tayo ay nagsisisi. Yun lamang nangangagsisisi ang mga pinatawad. Ayon sa 1 Juan 1:9, kapag ipinahahayag natin, 1 John 1:9, if we confess our sins, kapag ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, matapat at matuwid siya na magpapatawad at maglilinis sa ating mga kasalanan. Yan ang pangako niya. Kapag tayo lalapit, ihahayag, we confess, ating sasabihin ang ating mga kasalanan. Sabihin, pagsisisi. Hindi natin paglalaroan itong katotohanan ito. Sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad, gawin lang natin ang ating gustong gawin at mamaya lalapit na naman tayo at hihingi ng patawad. Hindi. Sabi ni Pablo, hindi maaaring ang nabiyayaan ang mga tao ng biyaya magpapatuloy sa dating gawi ng kasalanan. Maaari naman tayong magkakasala, ito ang ating dalhin sa paghahayag ng ating kasalanan. Yung ating mga pagkakasala na hindi natin gusto dapat na gagawin. Ngunit tayo ay natisod, tayo natukso, nagkasala tayo, humingi tayo ng habag. Ngunit hindi natin ito gawing lisensya dahil tayo patatawarin. Ituloy lang natin ang dati nating gawi at dati nating kasamaan. Hindi naman. Ang ating pagkakasala na mangyayari dahil mahina tayo sa ating laman, humingi tayo ng pagsisisi, pagpapatawad at patatawarin tayo. Sabi ng 1 Juan 1:9, lilinisin sa lahat ng bagay. Kailangan tayo ng malinis na puso sa paglapit sa Diyos. Anumang bagay na tayo'y nasasangkot, ginagawa sa pagsasalita, sa pag-iisip, sa mga gawa, humingi tayo ng sisisi, pagkapatawaran sa ating Diyos. Pangalawa, ang may malinis na puso ay ang mga nagpapatawad na puso. Pinatawad at nagpatawad. Kailangang humingi tayo ng tawad sa Diyos at tayo naman ay nagpapatawad sa mga na tayo nagkasala. Nagkasala sila sa atin. O tayo naman nagkasala sa kanila, humingi rin tayo ng tawad sa tao na tayo nagkasala. Nagpapatawad at humingi ng tawad. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at humingi tayo ng tawad sa tao. Sa libro ng Matthew, Kapitulo 5, versikulo 23, sinasabi ni Jesus sa kanyang pangangaral na kung tayo daw ay lalapit sa altar o sa dakong tayo ay sumasamba. Yan ang ginagawa nila dati sa templo. Kahit ngayon, tayo lalapit na sa prayer meeting, sasamba tayo sa ating panambahan at mayroon tayong iisip na masamang relasyon sa kapatid. O may masamang ginawa tayo sa isang kapatid o ang isang kapatid may ginawa sa atin. Vice versa. Patawarin. Humingi tayo ng tawad doon muna. Bago magsimula ang service, pwede kang tatawagin mo ang kapatid. Pwede mag-usap muna tayo. Sorry kanina, tawad sa sinabi ko. O kahapon sa may text ako na hindi tama. Mga ganun.
hingi ng tawad. Hindi ka maaaring manalangin sa marumi mong puso. Sa sinabi ni David sa awit, no? 66:18. If I cherish iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung ako'y naghahambing ng kasamaan sa aking puso, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Sinabi rin niya yan sa maraming lugar sa Biblia na ang kasalanan ay isang hindrance to prayer. Kailangan na mayroon tayong malinis na puso na humingi ng patawad sa Diyos at sa tao, sa ating mga kapatid, at nagpapatawad. Sinabi ni Jesus, sapagkat kung pinapatawad na natin o ninyo ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama. Subalit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao sa kanilang pagkakasala, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama. O, di ba? Patawad ka, patawarin ka. Kung hindi ka magpatawad, hindi ka patawarin. Paano ka manalangin ngayon? Meron sa atin, sige lang, iniiwasan lang. Pray ng pray. Tapos merong laban ng laban, away ng away, wala namang usapan. Ay, hindi pwede, hindi ka pakinggan. Mga panalangin natin na hindi pinapakinggan. Maaari ding pagkakasala doon sa iyong asawa. Sinabi ni Pedro sa unang Pedro 3 na ang mga lalaki na masama ang pakikisama sa mga asawa ay hindi pakikinggan ng Diyos sa kanilang panalangin. Kaya kung kailangan tayong manalangin ng mga lalaki, harapin natin ang ating mga asawa, hindi natin pinapakita ang ating pag-ibig, pagmamahal, at lalo labis tayo sa mga masamang pagsasalita. Hingi tayo ng tawad sa kanila at tayo manalangin. Huwag pakinggan tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi nakikinig sa panalangin ng maruruming puso. Yan ang sinabi sa Isaiah 59:1-2. Ang Diyos ba, sabi ni Isaias, ay malayo na hindi makakarinig? Hindi, malapit siya pero hindi kayo naririnig sapagkat ang inyong kasalanan ay naghihiwalay sa Diyos sa kanyang pagmumukha sa inyo sapagkat at hindi niya kayo maririnig dahil sa kasalanan. Kasalanan ay dapat wala siyang lugar sa ating panalangin. Tanggalin siya, hadlang siya. Kailangan ng kabanalan ng panalangin. Ang panalangin ay banal at spiritual na paraan at panahon. Tayo ilalapit sa banal na Diyos na hindi nagbabago. Hindi naman siya pwedeng baguhin natin. At hindi rin natin pwedeng baguhin natin ang paraan ng panalangin na okay lang kahit marumi tayo, okay lang, mabait naman ang Diyos na tayo'y pakinggan. Isa lang ang katotohanan at ang katotohanan nagsasabi, lapit tayo sa Diyos na may malinis na puso. Yan ang ating aral sa panalangin muna ngayon, ang paraan ng panalangin. Manalangin tayo sa pangalan ni Kristo Jesus na otoridad at kapangyarihan at higit sa lahat, higit na mataas sa lahat ng pangalan. Manalangin tayo ayon sa gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang ating panalangin ay spiritual na gabay. Pangatlo, ang panalangin ay nararapat na meron tayong malinis at pinatawad at nagpapatawad na puso, malinis sa anumang kasalanan. Dalangin natin na itong aral na ito ay dagdag na magturo sa atin upang manalangin ng tama. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, purihin ka sa inyong aral, sa inyong salita na nagtuturo sa amin sa tamang paraan ng panalangin. Turuan niyo kami na tunay na manalangin. Manalangin ng tama, manalangin ng malinis, manalangin ayon sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, naway ang aral na ito ay dagdag na nagpapalakas, nagtuturo sa atin sa katotohanan at sa mga
looban ng Diyos, lalo na sa panalangin. Hanggang sa sunod na aral natin, itong inyong lingkod magsasabi ng ah, pag pagtuturo na naman sa sunod nating panahon. Bye-bye.